alam ko na, kasi hindi mo sila kamukha. Hindi, kasi sobrang lupit nila sa akin. Aba, walang yaka ah. Hoy, isusumbong kita kay Mang Polgoso. Gago! Buti na akala mo! Teka mo ba yung suon? Sino ang bumansot sa anak ko? Tandaan nyo! Walang maaaring bumaboy sa kanya! Uubusin ko kayong lahat. Ba't tatawa-tawa ka? Anong gusto mo? Magsimba na may bulak sa ilong o may apat na kandila sa tabi? Ikaw, anong gusto mo? Cremation? Ikaw, inilibing? O sample? Okay ka dong! Yes! 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 Agoy! Agoy! Dapat na matatapang dito! Puro kayo tapang-alak eh! Tandaan niyong lahat ito! Huwag niyong bababayin ang pamilya ko! Ako si Pulgoso, na asawa ni Marimar! Lalo tigit, huwag niyong babasusin ang anak ko! Si Lynette! Siya pangat maalis kayo sa mundo ng maaga! Tandaan niyo! Wala akong kinatatakutan! Naunsa ka! Wala ka na kinakatakutan! Meron. Ikaw! Ah. Yung kamay mo! Nagkaroon ng hold-upan ah! Tol, bangko ang hinold up, pero mukhang nakatakas yung mga hold-upper. Mabuti na lang, naitawag namin at nakuha namin yung plate number. Ang pinagtataka ko lang, kung bakit pinabayaan ni Don Juan tumakas sa mga yon. At lumalabas na parang tinulungan niya pa yung mga hold-upper na yun eh. No? Mayayari yan. Yari ito? Kayo, ang mga witness sa isang bank robbery na nangyari kanina, kung saan isang pulis na nagtatraffic ay hindi nagresponde. Bagkus ay natakot at nagkabuhol-buhol ang traffic at tuluyang nakatakas ang mga bank robbers. Maituturo nyo ba sa akin kung sino ang duwag na pulis na yon dahil siya isang disgrace to the uniform? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Hindi! Chip! Sinabi ko naman sa iyo yung napagkamalan lang ako! Bexman! Arrestuhin yan! Pero Chip! Anong pero? Maraming witnesses laban sa'yo. Kaya sumama ka na sa amin, Don Robert. Yan, napagkamalan na naman ako. Hindi naman ako si Don Robert, Don Juan. Kaya Don Robert o Don Juan, pareho rin yun. Pareho may Don eh. Kaya Don ka na magpaliwanag. Halika na. Over naman kayo. O, halika na. Tayo na. Ngayon, ano ang pamagat ng tula mo? Ang pamagat po ng aking tula ay ang tula ng isang
Mr. Delegado, talaga bang hinahamon mo ang buong paralan at nang sipain ka ng tuluyan? Aba, hindi naman ho. Eh talagang yung pong pamagat ng aking tula eh. Sige, bigkasin mo na ang tula mo. Pero pag may kabastusan yan, humanda ka, expelled ka na ng tuluyan. Ang tula ng isang bow. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at ngunit, sa hatol ay salat, masaklap na bunga ng maling paglingap. Habag ng magulang sa irog na anak. Sir! Sir! Ano ang pamagat ng tula mo? Ang tula ko po ay ang tula ni Judas. Meron bang ganun? Aba, meron. Pakinggan natin. Ang tula ni Judas. Wow. Kung ang sasalubong sa iyong pagdating ay isang masayang mukat, may pakitang giliw. Lalong pakaingat, pagkat kaaway na lihim, siyang isa-isip na kakabakahin. Thank you! Thank you! Ginoong Matanglawin, Ginoong Jimenez, ano naman ang pamagat ng tula mo? labis. Labis? Meron bang ganun? O pagsintang labis na makapangyarihan, 10 mag-aamay yung nasasaklaw. Kapag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin lahat, masunod ka lamang, labis. Pati ang dakilang balagtas ay isinasama ninyo sa Ganito ang pagbigkas ng tula ni Balagtas kay Silya. Celia? Sir, kilala ko yung Celia yan. Pinsan niya ni Don Celia. Mael. Si Silya ay si Maria Asuncion Rivera sa tunay na buhay at siyang minahal ni Balagtas na siyang naging dahilan ng kanyang pagkabilanggo dahil sa maling paratang ng kanyang karibal sa puso ni Silya. Ah, sir! Ang ibig niyo sabihin ay Celia, hindi Celia. Ako ka rin. Magsitigil kayo, ha? Ganito ang wastong pagbigkas ng tula kay Silya. Kung pagsaulan kung basahin sa isip ang nangakaraang araw ng pag-ibig, may mahahagilap pa kayang nakatitik liban sa kay Silyang namugad sa dibdib. Yaong Silyang laging pinanganganiban, baka